So, check. Paps, turo ko dito yung yung timesheet. Kaya lang to, kahit every Sabado or Linggo to gawin pwede. Ay, share screen na ba ako? Punta ka sa AJ Services. Timesheet ka lang, ako nasa payroll. Sa timesheet, pasok ka dyan sa timesheet natin. Makikita mo, yan yung timesheet natin. Yung template. Ito yung template. Sa template, kasi gagawa ko reporting example, bibigyan kita ng sesendan kita ng list ganito. Monday to Friday siya na listahan ng trabaho. Ngayon, ito yung unang trabaho bago yung paglilipat ng mga ginagawa mo. Bago may lipat yun, tatanungin mo muna ako kasi dinuduplicate ko pa yun sa sa kabila So, ang tawag dito, mga timesheet ng mga work hours. So, ililista lang natin yung mga oras ng trabaho nila. So, example, pwede na may ChatGPT ang ilang project lahat para mabilis. Para mabilang natin kung ilan yung kailangan natin na meron tayong total 5 project. We have 5 total projects. So gagawin ko, make a copy ako, right click ko to, make a copy. Then yung isang copy ko na yan, idadaling ko na yan dito sa AJ's timesheet. Idadrag ko na. Pasok ako dyan, gawa ako ng 5. Yan. Isa sa 10 yan Swerte ngayon, 5 lang. Basta ito gagawin to, siguro gawin kong Lunes ngayon, next week pwede mo itong gawin, mga Sabado. Isisend ko muna sa'yo yung list. Ito, kunyari ito. Monday, tapos yung petsa. Kasi kunyari ito, re-rename natin to. Ang renaming ko nito, kung ano yung corning break room, tapos yung petsa. Space, petsa. Gamitin mo tong pattern ko 11 petsa to 6 days talaga yan, Monday to kung ano yung last week na petsa, Monday to Saturday. Same thing dito, ganun din. St. John's floor, space, date, ganun din dito sa kabila. Kasi ito kinokompleto ko na to kasi yun din yun nandun sa natin sa EJ's work in process na folder. Then ano pa ba, last week timesheets. Right lang, dito pa to. Wait lang. Okay, resume tayo. Rename lang to. Then, lahat ng project ma-rename lang. Complete kids gustuhan niya. Basta kung nandito naman yun ma-name ng mga projects Minsan pinapa-all caps ko lang sa ChatGPT para nakaalam ko na yung lahat. Tapos lagyan mo na ng dates. Tapos ganun din dito, pick resources lang yun. So ito yung mga job to last week. Kung ngayon 17, ito yung last week, between 10 to 15. Then isa-isahin ko na yan. Kanyari ito, corning break room. Bubuksan ko muna yung corning break room, tapos pin ko muna. Basta Sabado or Linggo pwede ito gawin. Tapos diba ito, kita mo blanco, copy mo tong project name, lagyan mo dyan, ganyan. Tapos kumaba, ganyanin mo.
Tapos kung sino lang yung nagtrabaho. Si Adan, 8.5 hours. Hanapin ko si Adan. Monday ito Hindi ka nalilito. Si Lucas. Si Ivan. Si Melvin. Si Javier. 3.5 hours. Kasi hatiin yung oras ni Javier sa magkakaibang trabaho sa isang araw. Kasi yan ang foreman. Yan ang mag-iikot So next Monday pa rin to. Sa Modern Painting. 160 17th Street. Pin ko din. Same thing din. Copy mo yung project name. Lagay mo dito. Check mo to, dapat 10 to 15 to. Then sino nagtrabaho? 2 tao, 10 hours modern painting. So 10 hours of modern painting. Each 2 tao. Tapos isang 3.5 kay Javier. Ayan huwag kang magkakamali Kasi si Florence sa ginawa nakaraan, ginulo. Modern painting pero nilalagay sa Enterprise Gomez. So, yun ang pinaka biggest mistake. Tapos, dito kung ano na ring araw pinaglalagay. Kung Tuesday na, nasa Monday pa rin. Ayan ang example ko ng pagkakamali. So, pick resources. Gagawin mo to kasi pag December, magki-KOH ako para mabawasan lang yung trabaho ko. Kasi minsan di mo rin ako masusukat pa lahat. Pag mabilisan ako na magsusukat. Yung alam mo lang yung masusukat mo muna. Pick resources, ganun din. Date from 11:10, 11:15. Lagay mo lang rin. Tapos sabihan mo lang ako pag tapos ko na yung yung pinapagawa mo. Enterprise to Enterprise Gomez, mababasa mo. So 10 hours. 2 lang nagtrabaho. 3.5 si Javier. Ayan lang gagawin mo. So and so forth. Pati sa Tuesday, balik ka ulit sa corning break room. So Tuesday si Emers, 8 hours. Si Lucas nag 7.5 hours sa corning break room. Then si Javier nag 2.5 hours. So hindi araw-araw pare-parehas yung tao nagtatrabaho sa isang job. Kita mo, wala naman si Emers nung kapon, tapos yung iba wala na. St. John's floor. St. John's floor, buksan ko lang. Spin ko. Tapos ganun din. Copy mo yung title dyan, lagay mo dito sa job name, tapos dates. Then sino nagtrabaho sa St. John's floor? Si Ivan. Ilang oras si Ivan? 10.5. Double check ko nga ito. Tuesday. Kasi dito magugulo yan Tignan mo. Inaayos ko lang para mas mabilis mo maintindihan. Tuesday 10.5 na si Ivan. So 10.5 si Ivan. Tuesday Huwag dito sa Monday. Adan. Tuesday. Javier 2.5 hours. Ganun lang siya. Then next job na. Huwag ka magkamali. Sabi dito 160 17th Street. Hanapin mo yung 160 na naka-open. Tapos dahil 10 hours lang rin to, sabi ko 10 hours. Then sa taas si Javier 2.5. Ayan lang. Tapos pick resources naman. Ayan pick. So, ganun din, 10 hours, tapos 3 hours, sa 3 hours to dapat 10.5 isang linggo niya rito computing ko lang 2.5 times 3 plus 3 tama, 3 hours. So, ganun din, next project, morning break room ulit. Sino lang nagtrabaho? 10.5 si Emers. Wednesday to
12, ayan o, kita mo, 12. So, 10, 11, 12. Then, 10 hours si Lucas. Then, 2.5 si Javier. Tapos, ganun din sa St. John's Floor. So, St. John's Floor, si Ivan, Wednesday to ha. Wednesday, 10.5. Then, Adan 10. Then, Melvin 10. Then, si Javier 2.5 hours. So, paulit-ulit lang yung gagawin. Tapos, pag natapos mo na siya lahat, sabihan mo ako kasi need ko pa yan i-duplicate dito sa dito sa labas. Dito sa EJ's last week timesheet. Dino-duplicate ko pa yan dito. Bago mo yan, tapos baga duplicate ko yan, gagawin ko pa yan sa payroll folder. Magki-create pa ako ng reports para sa team. Send ko sa may-ari. Kaya pag natapos mo yan, sasabihan mo ako. Tapos, kung once na, as soon na mag-send ako sa'yo nito, pwede mo na simulan, bala ka na. Pero normally kasi ito, napupull send to lahat ng details sa to, Sabado ng madaling araw sa atin. So, ganun lang. So, saan na tayo? Wednesday na. Morning break room, nalagyan ko na. John's floor, nalagyan ko na rin. So, huwag ka magkakamali talaga kung kaninong pangalan mo nilalagay ha. At magkakamali rin ako ng pasahod niyan. Ako, wala akong pangabono. 160, ganun din. Parang check. Pwede rin naman to, paulit-ulit lang na hanggang dulo mo na 10 hours. So, double check mo na lang yung Monday to Friday. And 2.5 hours siya rito. Ako lang, sinusunod ko pa rin yung mabagal na version kasi at least hindi ako nagkakamali. Peak resources, ganun din. 10 hours sila. Wednesday ha. Tapos ilang oras si 3 hours si Javier ngayong Wednesday. 3 hours din siya kahapon. Ayun, Tuesday. So, ganun lang. Paulit-ulit lang yan. Tapos pag natapos mo na, sabihan mo ako. Monday to Friday. Minsan Monday to Saturday lang yan. Okay? Actually, may una talaga niyan. Ang una talaga niyan, dito, nilalagay ko sa payroll folder. Ayan o. Pag binuksan ko yan, dyan payroll. Nabasa ko EJ's folder, dyan payroll. Yung kanina kasi EJ's timesheet. Lalagay mo doon sa timesheet. Eto, EJ's folder, dyan payroll. So, binuksan ko yung payroll ko. Pupunta ko kung anong petsa na. Kunyari, eto. 10-10 to 10-15. So, magpunta ako sa November. Tapos hanapin ko yung 10-10 to 10-15 dito. 10-10 tapos 10-15 hanggang Saturday. Tapos pinipilapan ko rin dyan yung accumulation ng team namin na hours. Pwede mo gawin to, ikaw bahala. Pero masuggest ko ito muna unahin mo. Yung nandito sa EJ's timesheet. Tapos kung matapos mo agad yan, edi punta sa payroll folder, pasok ka, then buksan mo yun dyan payroll copy. Punta ka sa latest date, pang ilang week nga ba to, bibilangin mo sa kalendaryo. 1 na to once na may pumasok na numero dito. 1 first week na yan, second week, week 3, week 4. So, eto pero consider pa rin siya na week 3 kasi nga wala namang ginawa ng week 1, week 2, week 3. Kasi last week lang naman to week 3. Ito week 4 na tong 17 to 22. Hindi naman nakakalito yan. So, lalagyan lang ng formula dito. Yung kunyari equals total. Dadrag ko sila. Ang ginagawa ko, minsan kinakopy ko na lang yung week 3 sa October, then pinipaste ko dito kasi ginawa niya na yan. Tapos drag ko hanggang dito. Same thing dito sa week 3 ng October sa totals.
Nakopy ko na lang yung formula. Then drag ko dito. Then sum total. Then ganun din dito. Sum total. Yan. Ganyan siya. Tapos ilalagay mo yung hours and team. Kung si Javier, nahati sa, parang example to, nahati sa 3 yung oras sa isang araw. 3.5 plus 3.5 plus 3.5 equals 10.5. So ilalagay mo dyan, 10.5 si Javier. Hanapin mo lang yung pangalan niya. Ayan, 10.5. Tapos ito, 8.5 si Adan sa Lunes. Kung dalawang beses nagtrabaho sila Adan sa dalawang trabaho, like example sila Emers, so ito example lang to. Kung di ba minsan may kita ka 4 plus 4 pero Adan parehas, dalawang project. Pag ganon, i-combine mo lang yung price dito. Pero kung di naguguluhan ka rito sa part ng process ng dyan payroll copy, unahin mo lang muna yung una kong tinuro, yung EJ's timesheet. So ulitin ko sa EJ's timesheet para mas malinaw. Pasok ka dito sa EJ's folder, pasok ka sa, kuha ka ng isang copy dito, may ka-copy ka, drag mo yung copy mo dito sa loob ng timesheet, bilangin mo kung ilang project sa isang linggo meron, tapos ilagay mo, ititlean mo sila lahat isa-isa. Tapos sagutan mo na, i-fill up mo na lahat ng details na kailangan ma-fill up, then lagay mo na yung mga work hours nila. Tapos ka na. Ganun lang. Dali lang to. Kaya mo to gawin ng 1 oras o wala pa.